Hello mga kaibigan, mga kapatid. Dito sa treasure natin na ito yung pagong na sinasabi ko. Nandito ang pagong na ating hinahanap. Dito dapat siya. Dito yung ating inuumpisahang pagong kung papaano. Yung nasa gitnang butas na yan, yung sa gitnang ulo, yan ang nag-point sa amin kung saan yan ang ulo ng pagong na nakaturo sa baba, nakadiretso sa baba. Yan ang nagturo at may mga senyalis sa likod na nagpapatunay na siya nga yung pagong na ating hinahanap na nagtuturo ng ating item. Ayun yung kanyang right arm. Tapos itong isa na ito ay yung kanyang kaliwang kamay na siyang nagsasabi din na mayroon din tinuturo sa ganon. At sinundan pa nito itong tuka ng ibon, ng ulo ng ibon na nakatuka na napakaganda dahil sa ilalim ng tuka niya mayroon parang box. Ayan ang sinusuportahan na ngayon ng ating item, pero yung mata o kanungkan ay nakaturo sa mismong butas natin. Yan nakadiretso siya dyan, yung sa nakadiretso dito nakaturo ang box sa lugar na yan. Kaya ang ginawa ko ngayon ay sinundan ko pa uli yung isang pathway na sinasabi. Ayan, dyan din sa nakaturo dyan at saka dito. At pag dyan naman ay nakaturo dyan nakababa yung ulo ng pagong. Dyan siya naman nakaturo. Kaya sila sa kayaan at ito ay iisa at tinuturo ng kanila. Pag hinalihan mo ng tali ay doon pupunta. Ayan ang caretaker dito. Talagang wala doon na ginalaw sa lugar na ito. Walang nabago. Kaya yung may ng lupa ay malakas din ang loob na gumastos sa kanilang mga pagkain at pang-araw-araw na allowance. At ngayon ay aking binaba ngayon ang panito upang malaman kung nalihis na tayo, lumampas o ano, kasi meron na kami ritong naabot na 2 linggo pa lang kami ay napakalalim na ng hukay at ang tao ng kasi rito ay kumisan ay 3 at 4 lang. Yan. Maganda siya dahil paligid ng bato, paligid ng bundok na ito ay puro bato. Lahat ng mga unang nahukay dito ng mga tresurante ay puro bato ang inabutan. Pero dito sa butas na pinahukay ko ay nagulat sila lahat dahil buhangin na may halo mga batong maliliit. Iba naman, tumigas na siguro, nasiksik. Pero pag tinamaan siya ng drill, ng panghukay na dimak, ng kuryente ay nadudurog siyang pusa sa na nag-ihiwa-hiwalay na para sa kamukha sa ng hollow blocks na binasag. Ang nangyayari sa kanya, may buhangin, may sementong konti, may batong konti. Pero ang bato na talagang batong nakikita natin ay wala. Madalang pa isa-isa lang na kaya dito ay nilusong ko siya upang malaman kung adaplisan natin kasi medyo may kalitan yung butas ba. Pero napakaganda sa loob. Ang nagiging problema dyan sa loob ng butas na yan, tuyong-tuyo siya. Kahit panahon ng tag-ulan ay mahina, ay no, hindi siya nababasa sa loob. Pero lahat ng paligid basang-basa na ng ulan. At talagang umuugong dito sa lona na ginawa namin ng ulan. Pero sa loob niya dapat yan kahit paano ay may katas dahil basang-basa ang mga paligid. Pero sa loob ng butas na ito yung tuyo, pagka didirilya na umaalikabok pa. Kapag ginamitan ng kuryente na pangbasag niyan. At ayan mga kaibigan, makikita naman natin mga kasalasarangan na talagang confirm yung lugar natin. Walang nabago, walang naiba. Ayan siya. Pero dyan sa ginawa namin na parang lalagyan ng gamit, wala doon. May hina siya pag nandun. Pero pag nilagay mo uli sa dito sa talagang kalagitnaan niya, bumibigay siya kahit nalagay mo sa gold. Pero mas malakas siya sa detention niya sa diamond. Ayan. Tulad niya, naka-diamond siya. Ayan. Ibinaba, ibig sabihin, mas malapit na siya pag ibinaba. Pag tinasa ng konti, medyo hihina siya ng konti. Tingnan niyo kung gaano kalakas ang makina. Pag nilagay ko na sa dip niya, 1 meter dip na lang yan ang nilagay ko. Panoorin niyo mga kaibigan kung paano ang ginawa sa 1 meter dip na lang. Mula dyan na nakatayuan ko na yan. Ayan, inilapit ko siya.
tinaas ko na, tingnan mabuti, walang kukurap. Yan. Ayan na, patagilid na yan. Oh. Pero tuloy ang ikot niya, tuloy ang birada. Kaya masisira kasi ang ating black bolt kung tutuloy ko yun. Patagilid ang ikot. Pero hindi sa pinigil ko na lang. Ang susunod na ginamit ko dyan, itong Japanese WAD na confirmation na yung lugar ay na-point natin. Kasi yan, parang daig pa na yung pointer. Talaga ipo-point niya kung nasaan siya, ano ang kanya. Ayan. Kaya napakaganda ng ginagawa ng pointer natin para alam natin kung tulad yan, nasa gilid na siya ng butas. Kaya dapat dadasog ko yung butas para masentruhan yung point ng ating one. Paulit-ulit kung ginawa. Paulit-ulit kasi para hindi tayo maligaw kasi paluluwangan ko yung butas. Yan. Doon sa lagar nila kay Eddie na yan, sa may gawing kaliwa niya. Doon ko paluluwangan yung butas. Kumbaga, kung ma-imagine nyo, yung lugar na yan, sa kinakatayuan nila kay Eddie na yan, yan yung sentro ng ulo ng pago, pasaka ng passway. Nandiyan sila nag-cross. Pero susundin ko yung kaliwang kamay ng pagong na matulis din. Na para siyang nag-sesenyas na hindi nakaturo kung mapapansin nyo sa una. Sa gagawin ikaw na unahan. Yan, doon ko luluwangan sa isang kamay niya. Pero, ang tansya ko dyan, yung passway na bato dito, saka yung tuka ng ibon, plus yung ulo ng pagong, ay hindi yun ang sentro. Kumbaga, sentro lang siya ng butas, pero yung item na sa gawing gilid. Kung naging style niya. Ayan, tingin mo sa Japanese WAD natin. Ayan, doon niya pinapupunta talaga sa may gawing kaliwa kila kay Eddie, pero hinahanap ko yung ibang location niya kung nasaan para makita natin ang tamang dating, ang tamang area niya. Paulit-ulit ko sa tinira, paulit-ulit sa didetect ng ating Japanese WAD para maganda at sure at hindi nakakaya sa may-ari ng lupa na tayo nagkamali ng butas. Dahil dito ay lumalakas ang ating loob, lumalakas ang ating pakiramdam na nandito talaga siya at tayo ay hindi nagkamali dahil sa tulong ng ating mga gamit. Yung mga bagong treasure hunter po, ganyan po ang tamang paggamit yan. Yung mga baguhan na hindi pa nakakaalam, ayan po, pag-aralan din ninyo. Kaya lang po papansinin nyo, yung kamay ko ay hindi po ako nakadikit sa kwan, sa tiyan ko o sa dibdib. At yan, pag bago mo itutok yan, kailangan huwag kang hihinga para hindi gumalaw ang pulso mo at hindi gagalaw yung nasa dulo. Pipigilin na po kaya ako laging pagkatapos ko niyan, talagang basang-basa ng pawis, basang-basa ng pagod na pagod dahil sa pipigil ang hininga. At yung aura po niyan kasi sa katawan natin kinukuha. Saka yung aura ng ginto, para masip-sip niya hindi sa kumukuha ng power sa katawan natin. Ayan, napakalakas kaya dyan natin titirahin. Dyan po tayo magpapaluwag sa lugar na yan. So kahit saan po tayo tumingin, wala na, talagang doon lang, doon nang gagaling ang aura ng ginto na hinahanap natin o ng diamond na hinahanap natin. Kahit alam ko na ang point yan, talagang paulit-ulit pa rin ako nakukan, didetikin, ipo-point talaga na hindi tayo nagkamali. Wala talaga, doon talaga ang turo ng ating gamit. Kaya malakas ang loob ko na magpaluwag uli ng butas, palakihin ng butas para matapatan uli natin. Kasi sa unang tira po natin, na sinundan lang natin yung ulo ng pagong, yung passway, saka itong tuka ng ibon, kinasundan po natin yung butas. Pero pagdating po sa ilalim, sa may gawing tagiliran na po. Yung tatlong sign po natin na yun ay kwan, silang nag-confirm na doon ang butas, pero yung item po ay nando sa gawing tagiliran lang ng butas na yun. Wala sa sentro ng kanilang ulo ng pagong, passway, saka sa tuka ng ibon. Hinabitan ko rin po sa ng detector. Yan po, waterproof yung detector na yan para ma-confirm kung pag naabot niya ay mababaw na lang. 1 foot na lang o 2 feet na lang ang pan lalim. Pero sa pan na yan ay wala pa, di pa niya maabot. Pero iba na ang tunog ng lupa dyan, kabog na po ang lupa dyan para may awang sa loob. Kaya medyo pinag-iingat kayo mga tao. Baka may matamaan na kung ano na hindi natin inaasahan ay mahirap na.
Kaya lahat po tayo ay magsuporta lang. Maraming salamat din po sa mga baser na hindi marunong umintindi sa kalagayan ng mga tunay na treasure hunter. At humihingi din po ako ng pasensya sa mga taong naiinggit o maninira ng ating pangarap sa buhay. Ay maraming salamat din po sa inyo. At kayo ay sumusuporta rin sa akin kahit na ano pa man ang inyong sinasabi o kayo lang ang magaling sa mundo. Okay lang po sa akin yon. At least nakakatulong din po kayo sa pagbabasto sa akin dahil natututo po ako na tama o mali ang aking ginagawa. Maraming salamat po at dito po ay nakikita po natin dahil ito ay ilalabas ko talaga hanggang huli. Sunod-sunod ko pong ibibidyo ito, ikalawang araw o ikatlong araw na mga recovery ng ating site. At ipakikita ko po dito sa bayan ng Zambales na ito na sila kay Eddie ay hindi nagbibiro sa ganitong klase ng trabaho. Maraming salamat po at nawa ay patnubayan tayo ng poong may kapal sa ating ginagawa. Gabayan po niya tayo at ibigay ang ating hinahanap sapagkat Diyos lamang po ang makapagdesisyon ng lahat ng ating kaligayahan at ng ating pag-asa sa buhay. At muling po ako nagpapasalamat sa inyo. Naway suportahan niyo po ako. Salamat po. Maraming salamat at napakalakas po ng ulan dito sa amin. Araw-gabi pong umuulan na todo ang ulan. At kung medyo maingay man po ang panito, hindi ko pa nalaman kung maingay talaga. Ay pasensya na po kung medyo mahina ang boses natin dahil sa lakas po ng ulan. Maraming salamat po. Kawawa naman nila kay Eddie. Talagang kahit saan madayo, hindi iniiwanan ang project. Ayan. Sa maraming salamat pong muli sa inyo lahat. At naway, patnubayan tayong pare-para ng Panginoon. Ito yung last na marker. Thank you.